matatagpuan. Salamat sa ating kapatid at pray ko talaga ay lalo pa siyang lumago sa Panginoon at magpapakapaggamit sa Panginoon. Mga kabataan, mga babae, lalaki, huwag po kayong maglingkod sa Panginoon. Talagang ito na ang panahon para sa inyo. Kaya salamat sa awit ngayon. Sa Panginoon talaga kung ano man ang bigat ng problema natin, lalo na po sa pamilya, sa bawat isa sa atin, ay sa Panginoon talaga po ang may ibig sabihin, sa Kanya lang matatagpuan ang lahat ng mga problema at pagsubok. Sino po ang nais po magpatotoo ngayong gabi? Sino po, mga kabataan? Magpatotoo. Kung ano yung mga naranasan na nila, simula ng lingkod sila sa Kanya, salamat sa Panginoon. Amen. Ay, lang po. Papatotoo ko lang po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ah, sa dami po ng pagsubok na dumaan sa buhay namin, nalampasan po namin yun. Ang buhay ko po hindi perfecto, palikot ito, sabi nga. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit na may mga desisyon sa buhay na meron lang tayong maling desisyon, nandun pa rin talaga yung Panginoon para bigyan tayo ng tamang direksyon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakauwi na po ako. Marami po akong pinagdaanan sa Saudi. Hindi ko sinasabi pero sobrang dami po talaga. At sa Panginoon talagang yung amo ko, gusto niya akong maging Muslim. Binibigyan nila ako ng mga babasahin. Pinagsisilosan pa ako ng amo ko. Nilalak ako doon sa loob ng bahay. Kasi nga, yung amo ko lalaki, pag nandyan, kailangan nandun lang ako. Tapos yung amo ko nandun sa kabilang kwarto ng bahay. Kasi nga, tapos, ano siya sa akin eh, mainit yung dugo niya, lalo na hindi ako sa gusto niya na maging Muslim ako. Kasi yung dati nilang kasambahay doon, Pilipina, Muslim, na convert nila. Kaya ang gusto nila maging Muslim din ako. Pero, nandigan ako, nasabi ko, masaya na ako. Sabi ko, nirespeto ko yung relihiyon nyo. Ganon din sana yung respetuhin nyo rin kung ano yung paniniwala ko. At nagpapasalamat mo ako sa Panginoon kasi yun nga, naging 1 year, tapos noon, naging ano na sila sa akin. Kumbaga, hindi na sila ganun kahigpit pag umaan sila, hindi na nila ako nilalak sa bahay. Tapos, hindi kasi po ako nagdidemand sa amo ko eh. Kahit na sabi niya sa akin, ano yung mga gusto mong pagkain, ano yung mga gusto mo, hindi ako nagdidemand. Sabi ko sa kanya, hanggat may bigas dyan, okay lang. Kasi rice is life. Kaya yun, ano naman po, yung pinapakita ko lang talaga na kahit hindi ako kasing same na sa pananampalataya nila eh, pinapakita ko naman na naglilingkod ako sa kanya ng maayos, sa mga anak niya. Tapos, yung umalis nga po ako, pag alis ko, umiyak yung mga bata sa akin, tsaka yung amo ko. At sabi nila, gusto nila ako bumalik. Sabi ng amo ko lalaki sa akin, mabuti daw ang puso ko. Tapos, nalagaan ko yung mga anak nila ng maayos. Gusto nila ako pabalikin pero ayoko na po talaga kasi malungkot malungkot ang buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nalampasan ko lahat. At sabi nga, kahit saan ka man naroroon, lagi mong kasama ang Diyos.
At sa kabila ng kahinaan mo, siya magiging kalakasan mo. At kung ano man yung meron tayo sa buhay natin ngayon, at yun ay hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Panginoon kasi alam natin sa sarili natin na mahina tayo kung wala siya. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakauwi po ako dito, nakapagsimba ako. At talagang isa lang masasabi ko, mabuti po ang Diyos. Kahit hindi tayo perfecto, hindi pa ako perfecto. Hindi ako perfectong tao, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi lagi siya nandyan para sa ating lahat. Ano man pagsubok, basta go lang. Kaya, salamat po. Salamat po sa ating kapatid. Talagang dahil sa kanyang mga magulang na nagpapatuloy sa Panginoon, talagang ang anak nila ay talagang patuloy na iningatan ng Panginoon. At salamat sa Diyos at alam kong tuloy-tuloy po yan mga kabataan na yan sa lugar na yan. At minsan nga, napanaginipan ko po talaga itong lugar na ito ay si Pastor Jan, may hawak ng sanga na maraming sanga-sanga. Nakaupo siya dyan. Tapos sa panaginip ko ay mga taong papasok dito, galing dyan. Ay kaya nga, na nga. Kaya talagang panahon na po na kayo po ay magpatuloy manatili sa Panginoon. At ano pong mangyari ay kayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Ako po ay bata pa, pero hanggang ngayon nakapag-asawa, na nagkaroon na rin ng apo, nandito pa rin, nagpapatuloy. Kaya natutuwa din po ako sa mga apo ko, talagang mahahamon ka. Nakita ko minsan sila sa ako, yung apo ko ay dito, lumuluhod, nagpipre. Talagang mahahamon ka po doon kay Sky. Kaya hamon ko sa inyo, manatili po kayong maghawak sa Panginoon at maglingkod. Kaya, sino pa po ang magpatotoo ngayong gabi? Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang buhay ko po ay parang maalaala mo. May maganda, may malungkot. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi year 2003 po ay nagkaroon po ako ng sakit na ovarian cyst. Tapos, halos isang taon po akong halos nakahiga na walang, parang iniisip ko muna, hinihintay ko na lang yung kamatayan ko. As in po, naging butot balat ako. Alam niya naman, iyahin ko. Mga kapatid ko. Noon po talaga yung kabataan ko ay talagang nasa church po talaga kami kasama ng mga lolo at lola ko. Hindi po nung nagtatrabaho ako, naging backslider po ako. Hindi ko na po naalala magsimba. Kundi trabaho na lang ako ng trabaho. Hanggang kung nagkasakit nga po ako, nagkaroon ako ng ovarian cyst na masabi po ng doktor ay magiging cancer. Ganun. Tapos po, parang nagtitiwala pa rin po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung mamamatay man ako, sabi ko, kayo na pong bahala sa akin. Kumbaga po, pinagkatiwala ko po sa kanyang buhay ko. Hanggang po sa kung saan sa albularyo ako pinadala ng tatay ko, nanay ko kasi wala po silang panggamot. Yung mga albularyo po na pinapadala sa amin, kinukontra ko. Sabi ko, parang nagagalit po sa akin yung mga sabi niya, kinukontra ko, sabi sa akin. Kasi hindi ko po gusto yung mga ginagawa nila sa akin. Hanggang po nung nakita ako nung naawa sa akin yung isang tiyahin ko na si Tia Lisa. Halos 50-50 na po ako noon. Pinadala nila ako sa PJs. No? Talagang nagkaroon pa ako ng kakilalang doktor.
Halos lahat po ng pwedeng tulungan nilapitan ko. Hawak-hawak ko po yung tiyan ko na sobrang laki. Sobrang laki po. 2003, papasok po ang 2004, bali December 19, nagsimula po akong magpagamot nun. Kaya po napakahalaga sa akin ng ganitong buwan. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, makakauwi pa kaya ako? Habang po nakapila ako sa SUA, humihingi ng tulong para na magkaroon ng 10,000 pesos para sa makaipon na pampa-opera. Yung tiyahin ko po na bunso nila, talagang kinulungan ako. Hindi ako iniwan. Talaga po, sabi ko, napakamaalala talaga ng buhay. Parang sa drama na hindi ko maintindihan. So, nagpatuloy po kami sa pagpapagamot ng tiyahin ko. Hanggang New Year po na andun ako, nakapila ako. New Year, magbabagong taon. Tapos po nung nakaipon na kami ng pondo para sa operasyon, hinanda po ako para sa operasyon, February 14. Noong February 14, kinausap ko lahat ng doktor ko, yung mga kasamahan ko na kung pwede ba, uunahin nila ako na operahan kasi parang ilang oras na lang puputok na yung tumor ko. So, pumayag na pa po yung mga kasama ko sa bed, sa ward. Edi, February 14 po, 9 a.m. Oras na po na operahan ako. Nung papasok po ako sa OR, nakapagsambit po ako na makipag-covenant ako, Lord. Sabi ko, gamitin mo po ako. Sabi ko po, ay nagpasabihin, nangako ako. Nangako ako kay Lord na magpapagamit ako. Basta pagalihin lang niya. Basta alisin lang niya yung bukol sa tiyan ko. Yun po yung pangako na hindi ko makakalimutan, na hindi ko sinunod. Sa pagalit sabi po, natapos po yung operation, nagising ako ng 9, hindi ko lang po maintindihan kung alas 9 ng gabi. Kasi bago daw po, 9 to 9 daw po ang ng aking anesthesia. Nagising po ako na sa recovery room na ako. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi flat na yung tiyan ko. Kahit yung hiwa ng tiyan ko, parang yung bilitsong baboy na hiwa talaga mula sa dibdib hanggang sa baba. Pero sabi ko, Lord, salamat. Nagising pa ako. Sabi ko, may pag-asa pa pala ako. Sabi ko, Lord, salamat. Yun na po ang nabanggit ko. Salamat, Lord. Nakakauwi pa ako. Tapos nung binabana nila ako sa ward ko, may isang babae po doon na dapat ay siya yung uoperahan. Nakatitig po sa akin. Sabi niya, sabi po ng babae, ikaw ang nagtagumpay. Parang sabi niya sa akin, parang ikaw yung nagtagumpay. Parang yun na sinabi niya sa akin. Nakatitig siya sa akin. Tapos namatay po yung babae sa tabi ko na dapat siya yung uoperahan ng araw na yun. Umiyak po ako nung umiyak. Sabi ko, bakit na may kailangan mamatay? Gano'n. Bago po, nung time po na yun, parang wala po ako nabanggit sa salamat Lord. Hanggang po akong nakauwi na ako sa Cavite. Doon po ako dinala ng tiyahin ko, kapatid nila tiyas. Yun po, napakahirap. Maraming tulong talaga sa akin. Halos, hiwalayan na siya ng asawa niya dahil sa akin. Pero hindi po niya ako pinabayaan. Sabi niya, pamangkin ko yan, hindi ko kayang iwanan o pabayaan yan. Walang nag-iintindi sa kanya. Tapos nung February, March, April, pinauwi na ako ng tiyahin ko dito sa Mindoro. Habang nakasakay po ako sa bago, sabi ko,
napakadakila mo, Lord. Talagang hindi mo ako pinabayaan. Naakala ko na ibangkay na ako uuwi sa amin. Pero hindi ako, nakabalik ako ng Mindoro. February, March, April, May, June, July po noon, umuwi yung panganay nila at tiya sir na pastor. July 10, birthday ko po doon. Unang birthday na pangalawang buhay ko na ako, nakasurvive ako. Sabi po ng uncle ko, pwede ka bang mag-special number? Sabi ko, uncle ka, opera ko lang. Paano mabiyak naman yung opera ko? Sabi, sige na, kaya mo yan. Doon po ako talagang, parang feeling ko nakalutang ako sa sobrang tuwa, na sobrang hindi ko maipaliwanag na sabi ko, Lord, talagang napakadakila niyo talaga. Ito po ako, buhay na buhay. Talagang wala, hindi naging cancer yung sakit ko na dapat ay talaga kung iisa-isahin ko po, ay talagang wala akong masabi sa Panginoon. Talagang the best talaga siya. Tapos, ayun po, nung gumaling na po ako, bumalik ako sa trabaho. Nagkatrabaho ulit ako sa Bukawi. Doon po ako naman nakalimot na magsimba. Nakalimutan ko yung pangako ko. As in po talagang naging talagang hindi ko naalala yung mga pinangako ko kay Lord. Sa madaling sabi ko ay talagang nagkaroon ako ng barkada na talagang hindi ko maintindihan kung dinala nila ako sa kung saan. Talagang doon ko po nakilala yung aking first boyfriend. Yun na naman po. Di ngayon, hindi po siya Kristiyano, kumbaga. At sabi ko nung naalala ko po yung sinabi sa akin ng doktor na hindi ka na magkakaanak kasi yung right ovary mo ay natanggal na. So, ang natira na lang ay left ovary at medyo mahihirapan ka, sabi sa akin ng doktor. Pero sabi ko po sa Lord, walang imposible. Walang imposible dahil ang lahat nga ay kaya niyang talagang hindi ako naniniwala sa doktor. Kumbaga po ay halos lahat ng simbahan ko ay talagang sinimbahan para lang. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako kahit isang anak lang. Parang lahat po ng simbahan yun talaga ako wish ko magkaanak ako. Kahit walang asawa, magkaroon lang ako ng anak. Yun ang sabi ko talaga. Sabi ko, parang mali naman yung panalangin ko. Sabi ko, nagkaanak nga po ako. Yan nga po si Janelle. Parang, at hindi ko tinanggap yung tatay niya kasi hindi ko siya Kristiyano. Ayaw ni Lolo, no? Umuwi pa ako doon na buntis ako. Pero pinagmamalaki ko pa rin po na magkakaanak ako. Kahit walang asawa. Sabi ko, Lord, ito na naman ako. Nabigo ako sa aking panalangin na, anak, mahirap po pala. Mahirap na sabi ko. Lord, kalimutan ko na naman yung pangako ko sa inyo, sabi ko. Pero, hindi po ako parang masarap pa rin ang pakiramdam ko na magkakaanak ako kahit walang asawa, sabi ko. Hanggang po nung nag-anak ako, iwan ko kay nanay yung anak ko, trabaho na naman, trabaho ako. Sabi ko, may anak na ako, pero hindi ko naalagaan. Sabi ko, nag-pray na naman po ako, sabi ko, Lord. Kaya parang kung talaga pong magkakaasawa ako, sana hindi lasinggero, hindi yung barumbado, sabi ko. Yun nga po nakilala ko si asawa ko, si Robert, na kahit matanda na, pero ayos na. Sabi ko may anak na ako, hindi na ako mag-aasawa, sabi ko. Pero umuwi siya ng Mindoro, hinanap ako. At may dala-dala po siya mga requirements niya, magpapakasal daw kami. Sabi ko, bakit? Papakainin mo ba yung anak ko kahit hindi mo anak? Sabi ko, ayaw ko nang hindi Kristiyano. Sabi ko,
ayun nga ho, pero kahit saan ako magsimba talagang sumasama siya sa akin. Sabi niya, hindi naman daw po siya, basta kung saan daw ako masaya, doon daw siya. Sabi ko, sige. Sabi ko yung anak ko, sige. Sabi ko, hanggang po kami na, hindi ko, yung buhay namin. Kasi paalis-alis ako, pag trabaho ako dito, kahit may mag-asawa na kami yan. Minsan ko nagtrabaho, una ako sa Novaliches. Naiwan ko yung anak ko, nakaraang taon na. Di anak ko magbe-birthday noon, October 17. Di umuwi po ako. Ako sa sarili ko na bakit kailangan ko pa magtrabaho, nag-iisa lang naman yung anak ko. Pagpasok ko po ng bahay, ang gulo-gulo ng amin. Kahit kubo lang, pero parang hindi ko ako masaya na lagi ako nagtatrabaho, tapos naiwanan ko doon. Yung kusina po namin, puro chopstick ang laman ng aking drawer. Kasi puro Korean ang naano ng anak ko. Sabi ko, parang hindi ko maganda yung nangyayari na naman sa buhay namin. Kaya sabi ko, nung ngayon pong huli, sabi ko, magsama-sama na tayo, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Kasi parang ang gulo-gulo ng buhay natin. Magsama-sama naman tayo. Kasi medyo naligaw ng dalawa kong kasama na ito. Sa madaling salita po ay ang sarap po pala ng pakiramdam na nagbalik loob sa Panginoon. Unang kanta ko po nung nakaraang linggo, wala pa akong ginawa kundi umiyak na umiyak. Sabi ko, nahihiya ako sa Lord kasi ang mga pangako ko sa ilalim sablay. Pero ngayon po magpapatuloy po ako. Yun lang po ang aking pangako. Maraming salamat.